welcome back sa ating channel na It's Sharp. So, habang nagawa ko nung unang video natin, nakita ko yung isang bata dito. Ay, hindi ko na ipapakita kasi nahiya siya. So, tinuturuan ko siya na wag niya munang i-close yung mga traps kasi once na na-close yung traps, they will spend a lot of energy para mag-open uli. And it will take time, di ba? Bago mag-open uli. Hindi yan tulad ng ibang mga halaman na pagka makahiya, no? After mong ma-trigger, mamaya open na uli. Itong mga Venus flytrap, it will take more time, siguro ilang oras, up to few days bago mag-open uli. Kaya dapat hindi natin nilalaruan, no? Kung sakasakali na laruan, at least one trap lang per plant. Pero nangyari kasi, tinan nyo, na-close niya lahat, pati dito, oh. Buti na lang nakita ko. Ayan, close yung mga traps niya. Tapos nag-uumpisa na siya dito. Ayan. Kasi nung una nakita ko siya sa mga sundews, no? Hindi ko okay rin naman magkaroon siyang interest, no? Kasi siya rin naman mag-aalaga nito. So tulad ng iba sa atin na unang magkaroon ng mga Venus flytrap, hilig natin maglaro ng mga plants natin. So pagka nilalaroan natin sila, hindi sila makakain, no? Tulad ngayon, may mga dumadapong langaw kanina. Ayan, o, gagamba. Kapag dumapo sa kanila, hindi nila makakain yan. So, imbis na papalaki sila, magde-delay yung kanilang growth. Diba? Pero okay lang naman yan, paminsan-minsan. Huwag lang madalas. Ayan. Maganda rin naman na matutunan ng mga bata itong pag-aalaga ng kanilang burst plant. So, ayan. Oh, ano pa ba? So, speaking ng artificially trigger ng trap, so may mga time na pwede natin gawin yon, na intentionally pwede natin i-trigger yung traps para naman makakain sila. Not just paglaruan, pero pakainin. So, nung nakaraan, ito, pinakain natin to ng bee manure. At pinisil-pisil natin siya around 40 times. At ngayon, totally sealed na yung bee manure sa loob. So wala tayong nakikita na bad effects dahil sealed na sealed, no? Maliban na lang siguro dito, oh, medyo nag-mark siya. Siguro dahil sa kapipisil ko, kung hindi man, siguro nga sa kapipisil ko kasi itong isa wala namang mark ng ganun, eh, oh. Pero ito kasi napisil ko na sigurong mas malakas. Buti na lang di nag-leak. Ayan. So kaya iwasan natin na i-trigger natin ng intentionally at malakas yung ating mga Venus flytrap. Tingnan nyo kasi, pag hindi nyo siya tinitrigger, kusang nakakahuli yan ng mga pagkain kahit hindi nyo pakainin. Ayun, pagkain yan, pati yung maliliit, minsan mas malalaki pa yung pagkain nila, no? So kayaan lang natin sila na makakain. Kasi pag nakakakain sila, mas mabilis yung pagdami, paglaki, pagganda ng inyong mga halaman. Ayan. So kaya huwag nyong iti-trigger intentionally kung paglalaruan lang. I-educate na lang natin na maayos yung mga bata. Kasi maganda rin naman na natatry nila yung paglaruan para magkaroon sila ng idea and interest sa mga halaman na ito. Ayan, diba? Ayan. Ayan, may gagamba. Oops. Kaba naman na itong gagamba na ito. Ayan, hindi na siya. So mamaya siguro magpupropagate ako ng ibang mga halaman dito. Ayan, sa amin wag mo nang i-trigger yung mga Venus flytrap. Yung mga ganito sticky plants pa pwede, ha. Kasi mamamatay yung mga Venus flytrap natin. Gusto mo pakain ka, bibigyan kita ng bee poop. Eh na ito, meron tayo ditong bee, mag-harvest tayo ng bee poop bago tayo mag-close ng ating. So mag-harvest ulit tayo. Nakaraan nag-harvest na tayo, at na-video ko na rin ito kung paano. So after few days, nagpo-produce na naman sila syempre ng bee poop. So harvest ulit tayo.
So ganito lang pag-harvest niya. Mas madaling mag-harvest pag ganito. Kasi kusang na-shoot yung mga bee poop. Ayan, hold mo to sana. Ayan yung ipapakain mo dun sa sticky plants ha. Turuan kita kung paano. Ayan, di ba? Kutsarain mo ng stick mo. Kaya hawakan mo, hindi naman madumi. So, ipatong mo. Halimbawa, ito yung tipid mo na plant. Kuha ka lang dyan. Tapos, sprinkle mo lang sa ibabaw. Spoon ko na yan. O, sige, spoon mo na lang. Tapos, pag done ka na dyan, sa ibang plants naman, ha? Pag tapos ka na, yung ibang plants naman, para makakain din sila. Okay? Beans flytrap wag na, kasi iba yung pagkaano nila eh. Way ng pagpapakain. Sa pingikula, ito pwede dito. Igaganto mo lang dito, tinan mo. Tinan mo. Tinan mo sa amin. Ito, i-sprinkle mo lang sa ibabaw. Ganyan, kakain na nila yan. Parang, anong way nila magkain? Yun, na-absorb nila yung yung nutrients dun sa poop. Pag didikit, hindi na makakawala yung bag. Hawakan mo. Pwedeng hawakan mo. Anong peel? Yung diba, sticky. So, ayan. Katulad ng sanbu, pero hindi magme-melt. Yes, parang gano'n. Paano nila magkakain ng bag? Kasi ma-digest nila yung yung poop. Ma-absorb nila. Parang gano'n, no? Yum, yum. Kakabidyo ka pala. Ay, huwag mo ko eh. So, ayan na yung mga... Ayan, ano ba yung usapan natin kanina? Ayun, huwag nyo iti-trigger basta-basta. No, educate na lang natin yung mga maliliit nating anak. Tsaka ibang mga kaibigan natin. No, para naman alam nila yung kanilang gagawin. No, kumbaga, in a good way, dapat paliwanag natin ng maayos. Saka basta hanggat pinakamagandang paraan na kaya natin. So yun, ayun yung update natin, no, sa pagtitrigger nung natapos ko lang mag-video eh. Hindi ko akalain na yung ginagawa siya doon. Kala ko lupa lang, yung pala ni-trigger na pala, pati yung azura natin na trigger niya. Pero yan mo na, at least siguro naging way yun para maging interested siya dun sa plants. Alam nyo, walang ka-interest tong maliit natin sa pag-aalaga ng carnivorous plant. Pero kanina tinuro ko sa kanya na sana huwag siyang mag-play lagi ng gadget. Kasi kahit tapos na yung 1.5 hour niya ng paglalaro ng gadget niya, gusto niya pang maglaro. Tapos pinanood ko yung documentary about sa pag-gadget. Ano yung mga effects nun sa bata, sa paglaki. So, naintindihan niya, no? At least itong malit natin, naintindihan niya, hindi siya yung galit lang. Talagang iniintindi niya kung bakit na ginawa sa kanya yun na hindi siya pinag-gadget na ulit. So ngayon, sabi ko, akit naman ako sa taas, kung gusto mo sumama, umakit ka. Hindi siya sumama. Nung nagdidilig na ako, nakita ko na nasa likuran ko na. At ayun nga, may stick ng hawak. Hindi ko lang kung saan niya kuha yung stick. At tinitrigger na yung mga traps sa taas. Butin na nga lang to, masunurin pa eh. Kaya dapat, habang bata pa yung maliliit natin, turuan na natin ng maayos-ayos. Kaya nga nandito tayo bilang parents. Oops! Sorry. Ayun rin yung dahilan talaga na hindi na ako nag-abroad. Ang parents ko, yan, bata pa kami, nag-abroad na yan si Papa. Kaya nung nagkaroon ako ng sarili kong family, nag-decide talaga ako na hindi na ako mag-abroad. At sa awa ng Diyos, na naman, mga kinakaya. No? Hindi naman nagkukulang si God no, kung nasaan ka. So anyway, no, ayan yung ating
vlog ngayon, no, huwag niyo basta i-trigger yung traps kasi ayun yung challenge rin sa mga baguhan. No, kapag bago sa kanila yung halaman, they tend to feed them, no, more than the plant can manage, no. Kaya kailangan yung sakto lang. Kasi yung simpleng pagpapakain mo na yon, malaki na yung naitutulong mo sa kanila. Pero kung ma-overfeed mo sila, hindi ganun kaganda yung epekto. Kasi kung mabulok yung lahat ng traps nila, mawala na rin yung way nila para makapag-photosynthesis ng maayos. Worse, mabulok yung traps kasama ng plant mo. No, kaya dapat hinahinay lang sa pag-trigger ng traps, pag-fertilizer. Kaya maganda nga na nanonood rin kayo ng mga kahit papaano ng video natin dito kasi kahit papaano nabibigyan ko kayo ng pahapyaw na guidance. No? Hindi ko naman alam lahat pero at least by true experience naituturo ko sa inyo yung mga mali ko dati at yung mga itinama ko naman kahit papaano sa pag-aalaga ng carnivorous plant. So, pansinin nyo, ito yung inisprayan ko kanina lang, few hours ago. Pero, nag-react na agad yung halaman. Ayan. Kala niya may nahuli siya, pero yung mga lang yan, tubig na may fertilizer. Tapos, yung mga plants, makikita natin yung difference niya after few weeks pa. Kasi absorb pa nila yan. So, yun lang muna. At, iwasan nyo na mag-manual feed. Kung mag-manual feed kayo, one at a time lang kung carnivorous plant. One trap in one plant. No? Pag natunaw na yon, nabumo ka uli, sige, fertilizer ka uli, pakain ka uli, manual feed uli. Pero wag yung lahatan. Kasi pag lahatan at nagkamali ka, bubulok yung plants mo. Pagka pumangit yan, may stress ka. Pero okay lang yon. Pagka pumangit yan kasi, ibig sabihin niya, na-consume niya na yung mga traps niya na working. Baka mag-produce na yan ng mga maliliit na traps. O kaya, yan, mabulok yung mga traps, yung mga mouth nila. Pero hanggat hindi, tunaw yung rhizome yan, mabubuhay at gaganda pa rin yan. Kaya lang, it will take time. Kaya nga maganda, one trap at a time lang. Ayan. Maximum of 2. Pero one trap at a time, okay na yun. So yun lang muna. At titingnan natin kung ano pa yung pwede nating i-update ngayon sa ating mga alagang halaman. So yun lang muna. God bless and bye bye.